Hello mga kabokals. Hello mga kabokals. Yung anak ni Tricia, oh. Nuturuan na nga natin kumain. Ayan, tumitikim-tikim na sila. At ayun, bumibilog na mga kabokals. Ayan. Yun, oh, kumakain na. Kumakain na yung karamihan sa kanila. Lapit na yan mga kabokals. Pagka ganyan may kumain na, ano na yan, sunod-sunod na yan. Magagayahan na yan. So hindi muna natin binibigyan ng marami. Pakunti-kunti lang habang tinuturuan pa natin. Yan. So ito mga kabokals. Ito naman tayo sa ano. Hindi nga pala ako natuloy sa ano. Hindi ako nakaalis ngayon. Kasi kanina umaga, nag-alarm ako. Sabi ko, gigising ako 5:30. Para ako maaga kasi pupunta dapat ako ng kay partner sa ospital. Plano ko, bibili muna ako ng darak sa mais. Tapos, idadaan ko sa bahay. Tapos, saka ako pupunta ng National Kidney. Nag-alarm ako ng 5:30. Nag-alarm ng 5:30, nagising ako. Sobrang pagod na pagod yung pakiramdam ko mga kabokals. Talagang hindi kinaya. Sabi ko alas 6. Hindi sinet ko uli alarm, alas 6. Tapos, ganun pa rin mga kabokals. Hindi ko pa rin kaya bumangon. Sabi ko last na, 6:30. Agising ko mga kabokals, alas 8 na. Alas 8 pasado. Nag-alarm siguro siya ng 6:30. Not sure kung na-alarm ko na maayos. Basta ang gising ko alas 8 na ng tanghali. Tinanghali ako, pero tinawagan ko naman si partner, okay naman siya. Nilinis nga yung nilinis yung sugat niya. Okay naman. Sabi niya, sige, wag ka na muna pumunta kasi nga alanganin din saka para hindi na ako mapagod. Kasi talagang mga kabukas na overfatigue na ako. Talagang hindi ko na kinakayang bumangon sa umaga. Tapos naglinis timbang pa ako ng itlog kagabi, so alauna na rin ako nakahiga. Pagkatapos ko mag-edit, upload, tapos naglinis ako ng itlog. Nagtimbang ako ng itlog kasi nga i-deliver ko dapat ngayon, sasabay ko dapat. 5 tray yun eh. Yung dadaling ko dapat ngayon. Hindi ko nadala, bukas na lang. So bukas siguraduhin ko na talaga na na makakaalis tayo. Hindi na rin ako tumuli ngayon kasi yung bilihan ng darak sa mais half day lang pag linggo. Kaya hindi na rin ako tumuloy kasi wala, sarado. Sayang kasi yung biyahe kung hindi rin ako makakabili ng darak sa mais. Kaya bukas na lang, Lunes. At least bukas maghapon sila. Kahit tanghaliin ako ng dating doon, bukas pa rin sila. And then baka sa na lang ako pupunta ng National Kidney sa Martes or Miyerkules. Sabi naman ni partner, magtatagal pa raw sila ron. Magtatagal pa raw mga kabokals. And okay naman siya. Nag-video call na lang muna kami. Tapos si Marga nga may kasama naman siya ron. So yun, ngayon mga kabokals, alauna, time check alauna. Isasaayos ko na lang itong ating mga breeding materials, itong ating mga decal brown at saka yung mga Rhode Island rooster natin. Iaayos ko yung kanilang fly pen. Baka bawasan ko ng isa kasi may sobra doon na hindi ginagamit para lumuwang-luwang. Masikip eh. Nahirapan ako magpakain lalo na pag umuulan kasi nagpuputik dito pag umuulan. So gusto ko andaan ko doon para kahit maulan, hindi maputik. Nahirapan kasi ako magpakain. Kaya yun ang gagawin natin ngayon. Ito yung mga bagong ducklings natin mga kabokals. Lima yan bagong ducklings natin. Darak sa mais lang pinapakain natin. Hindi na natin sila pinifeeds. Ito naman yung yung mga mas nauna. Ayan, 4. Pag ganon lang yung nila, pisaan nila ngayon. Ito yung isa nating white leghorn Rhode Island na lalaki. Yung dalawa na doon sa scratch pen. Ito nga mga kabokals, nilagyan ko na ng tulay. Ayan. Nilagyan ko na ng tulay kasi pagka naulan, napakaputik dito kasi nagkakanal yan dinadaanan ng tubig. So ito, bumili ako ng isang malapad na coco-lumber doon sa kinukunan ko ng kusot. Tapos nilagyan ko ng kinalangan ko ng nakapako yan. Nakapako yan dito, pako. Para hindi gumulong.
Para kahit umuulan siya, magputik siya. O, dito tayo sasampa. Tapos, pupunta tayo rito. O, andito na tayo sa breeding area natin. So, ito nga, ayusin ko ngayon. Mga kabukals. So, may itlog na. Problema kasi dito sila natutulog. Kaya babaguhin ko yung pugaran nila. Diyan na sila nasanay matulog eh. So, baka ilagay ko rito yung pugaran. Maglalagay ako dito bumili ako ng basket na pugaran. Para kahit dito pa rin sila matulog, doon yung pugaran nila. Ayan. So yun mga kabukals, yun ang aking gagawin ngayon. At sulitin ng araw. Anyway, tanghali naman ako nagising. Ayan. Yung mga bake. Ayan, ating mga bake. Shoutout kay Sir Paul at kay Ma'am Irene. Ayan. Sa kanila yan mga kabukals. Yan, ito si Basha. Ayan. Laki na rin siya, no? Laki na rin siya. Ano yan? This November, mga anak. Third week or last week na November siya mga anak. Ayan. Baka hindi ko na makunan lahat mga kabukals kasi may sound system. Linggo kasi may nagbibideo ko dyan. So, ayan, narinig niyo ba? Si kuya eh. Lashing na eh. Lashing na, nakakanta pa eh. Ayan, so mamaya papakita ko na lang sa inyo pero re-rearrange ko to. I-rearrange natin para mas madali yung yung pagpunta rito, pagpapakain. Dito dapat tayo. Saka para malilinisan ko lagi yung kanal. Ayan. Mga kabukals, babalik na rin ko na lang pala. Ang gagawin natin, babalik na rin ko. Kasi instead na nandun yung pinto, dito natin ilalagay yung pinto. Pero ganun pa rin ang pagkakakamada sa kanila. Ipipinit ko lang para yung pinto dito. Para hindi mahirap sa pagka umuulan, maputik. Ito naman meron tong meron tong plywood sa ibabaw. Kasi sira-sira na itong part na to. Meron plywood doon, tinanggal ko muna. Pinapangan na ng ng mga baging. Susunod nito, lilinisan naman natin yung gilid na yan, dadamuhan. Sumukal na. Tama-tama, medyo na mga kabukals, yung ulan hindi na ganun kagrabe. Saka parang lumalamig na yung simoy ng hangin mga kabukals. Pumapasok na yung Paskuhan talaga. Puro baging na. Pero naman ito, matutuyo naman ito eh. Putol na ito eh, naputol ko na ito eh. Yung nga lang nandito, kabila. Kailangan abante ng konti doon para nakasilo. Yan ipipihit ko muna lahat. Ipihit ko muna lahat mga kabukals. Ito medyo mahirap ipihit may laman. Ito na yung mga palahi natin mga kabukals.
Yung kapatid niyan na nandun sa battery cage ng itlog niya. Kaya lang napansin ko mga kabokals, not sure kung dahil bata pa lang, hindi siya ganun ka-brown. Medyo light brown yung itlog. Mamaya papakita ko. Yan, para kahit umuulan, hindi mahirap pagpakain. Kasi doon maputik eh. Dito yung pinto. So, dito tayo dadaan, dito. Kailangan ko ipihit lahat pala. Pipihit ko muna lahat bago ko ayusin. Medyo napabayaan na rin itong mga kabokals, itong mga breeders natin. Medyo napabayaan na. Pero asikasuhin ulit natin para kumito sila umitlog eh kasi napabayaan ko nga. Minsan madalas once a day na lang kumakain. Tapos darak sa mais yung pinapakain natin. Ilalagay ko na sila sa sa layer siguro. Sira-sira na kasi itong yung ating tolda. Kasi doon pa yan sa old area eh. Yan yung dating yan yung dating bubong ng ating mga kambing. Pero pwede pa naman. Yung doon lang sa dulo na yon kasi doon ang bagsak ng tubig kaya hindi lang puto. Kailangan magbawas ha. Tanggalin ko kaya yung isa para lumuwang. Try ko muna. Ay pwede pa rin usag itong isa. Yung maganda sa fly pen mga kabokals pwede mong ilipat-lipat. Fly pen. Pwede ko pala idikit dun sa dun sa brooder. Pwede ko idikit dito. Ito lalagyan ko pa ng tulos to mga kabukals. Tutulusan ko para pang-suporta dito sa hindi siya gigewang-gewang ba.
basta ko muna plastic. So dito na yung pintuan niya mga kabokals, oh. Ayan. O diba? Kesa doon. Pagkakamula, nahirap pagpakain. Muntik, saka basa din ako. Si Kuya nawala na to yung kumakanta kanina. Lasing na eh. Lasing na eh. Ngungo na mga kabukas eh. Ngungo. Hindi na maintindihan yung kinakanta eh. Puro ungol na naririnig ko eh. Lasing na lasing eh. Yun. Aside lang ganyan. Sila pintuan niya. Madali. Pwede kung ano muna. Dismantle muna yung isa. Para maluwag. Mga kabokals, dito na yung ano. Dito tayo magpapakain. Tatanggalin ko na yung mga ano. Tatanggalin ko na yung mga pugaran. Ayan. Pwede ko lang ano. Pwede pa lang ano mga kabokals. Pwede pa lang din nabaklasin yung isa. Dikit ko na dito. Ayan mga kabukas. Tatanggalin ko naman ngayon yung mga pugaran. Eh, ito sasabi ko, katulad yung umuulan na naman, oh. Natulog dito. Tanggalin ko na muna ako. Parang matitira lang yung hapunan, yung pinakahapunan nila. Dito. Ito, tatapon na to mga kabukan. Wala na. Ano na siya, lisaw na. Bulok-bulok na. Ayan. Pwede yung ano pala, yung container na ano, yung ginagamit kong container dati. Pwede pala yun. Ayan, so ito nga mga kabukas, tinatanggal na natin yung mga lumang pugaran. Kasi mga bulok na, ano na, ito. Ayan, para ticharon mga kabukas, sinlutong ng ticharon. Sinlutong ng ticharon. Wala na yan.
Kaya papalitan na lang natin ng ano, yung ratan na lang ipapalit ko. Yeah! Sasakayusan natin itong mga breeder natin mga kabokals para makapag-start na ulit tayo mag-breed. Tama-tama, patapos na yung tag-ulan. Mahirap kasi mag-breed ng ano eh. Tag-ulan mga kabokals, yung pagbubrooder ng sisiw, mahirap. Sakitin ba ang ano kapag ulan. Pero ayan, umuulan na naman. Sasabi ko lang. Umuulan na naman. Ito kasi nila gusto maghapon eh. Sa ano nito. Sa dulo na to. Sabi wala na naman. Ganda na ng panahon eh. Ilang araw na maganda panahon eh. Para may low pressure na naman yata. Ayan. Itong dalawa lang naman ang lalagyan natin ng ano. Itong dalawa lang. Ayan. Kasi yung doon naman sa dulo mga bata pa yun eh. Yun yung mga palahi na natin eh. So ito lang. Ito lang ang ano. Nag-isa lang muna kasi dalawa lang nabili kong ano. Ratan na pugaran. Plano ko yung ano, yung container na ginagamit natin dati, yung malaking container na pa-square. Plano ko biyakin. Pwede rin gawin pugaran yun eh. Tignan ko kung paano gagawin. Pahaba ba siya tapos bubutasin mo sa ibabaw. Tapos din sila papasok. Ayan. Ayan mga kabukals, ginabi ako. Ito na. Na ano ko na. Naayos ko na yung pugaran mga kabukals. So ayan oh. So ayan, nagbalagbag tayo ng kahoy. Tapos yan, nakatali ng ano yan, ng cable nut muna. Tapos dinoblehan natin ng strong panali. So nakakalang naman siya dyan. And then nilagyan natin ng ano, yung mga tuyong damo. Ayan. So yan, ito yung sinasabi ko mga kabukals. So mahilig sila sa mataas. Pinipili nila yung pinakamataas na hapunan. Doon sila pupunta. Kaya yung pugad, ibinaba ko para hindi maiwasan pong tulugan kasi nga nadudumihan, naiipunan ng ipot. Kaya dito natin nilagay sa may ibaba yung pugaran. And then ayun sila oh. Ayan. So tingnan lang natin to mga kabukals kung mas okay yung ganito. And then itong isa, ganun din. Kaya lang ito mga kabukals, papalitan ko pa ng kahoy. Maiksi yung kahoy na nakuha ko. Dapat katulad nito na mahaba. Ayan o. Mahaba kasi ito eh. Ayan, mahaba yan mga kabukals eh. Kaya ano, sapo niya yung gitna. Sapo niya yung gitna. Ito, medyo bitin. Bitin yung pagkakasapo niya. Ayan o. Sa gilid. Kasi maiksi siya eh. Dapat na i-ganun pa siya eh. Pero nilagyan ko ng suporta. Just in case na gamitin na nila. Habang hindi pa natin na papalitan to. May supportan tali para hindi umano. Pag hinapunan nila ganyan, nakasuporta to. Ayan, ganyan din. Ayan. Bibili na lang ako ng mga bakal. Ayun, kailangan kasi matulusan yan, no? Lumulundo, yo. Kailangan may parang poste ba? Naisip ko yung bibili na lang ako ng mga scrap na tubo sa junk shop. Siya nating itutusok sa magkabilang gilid.
Tapos tatalian natin ng alambre para magsilbing poste. Magsisilbi siyang poste. Ayan oh. Para hindi ganyan nakalundo. Saka gumagalaw. Pero yan lang muna. At least may pugad na. May maayos na pugad na. Kasi yung dati nilang pugaran nga, ano na, parang chicharon na. Wasak-wasak na. So, baka pag nangitlog sila, lumusot. Yan. At least hindi na nila tinutulugan yung pugad. Isang pugad lang siguro, nag-aano naman yun, naghihintayin naman yan eh. Isang pugad lang, okay na yan. Try natin ha. Try natin kung okay na. Ito yung ano, ito yung mga dumalaga natin sa kayong ano, mga binatilyo. Ito mga kabokas, pakita ko yung itlog ng ating napalahi na anak nitong batch na to. Ito, anak nila. Yung batch na yan. Anak nila. Rhode Island yung ating rooster. Rhode Island yung ating rooster saka yung mga Deca Brown na hen. May mga napaanak na tayo dati and nangitlog na. So ito, ikumpara natin yung itlog mga kamukals dun sa pure na Deca Brown. Iyak yung ating pato. Ayan. Tara mga kabukals, bago tayo magtapos. Ayan, so ito nga po yung iba nating mga Deca Brown layers. Mga batch po, magkakasama po yan yung nandoon na breeders natin na mga inahin. Magkakasama po yan, magkakabatch po yan. So yun lang po yung mga napili natin para gawing breeders. So ito, harvest muna tayo. Ito po yung mga na-harvest natin within the day. Mula kayo ng umaga. Yan, mula kayo ng umaga yan. Ito puti mga kabukals, itong white eggs. Dito yan. Itlog nila ito. Ayan. Itlog nila yan. Ayan po yung anak ng ating Rhode Island White Leghorn. Ayan, kaya itlog, parang dirty white. Dirty white ang kanilang itlog. Ito, itong dalawa. Itong dalawa sa kanila. Araw-araw nang itlog yan mga kabukals. So, ito nga. Harvestin muna natin yung iba. Yan, nakita nyo, brown na brown, oh. Brown na brown, di ba mga kabukals? Yung sa Deca Brown natin na nabili natin kay Sir Juan. Na, ayon sa kanya ay pure ito na Deca Brown. Pero yun nga, nag-breed tayo. Gumamit tayo ng Rhode Island Rooster. Gamit ko yung hens na batch nga nito. Then may napaanak na natin yun. Meron ng sisiw na napalaki. Sinama, yung dalawa nga na babae, sinama na natin dito. Ayan. So ito na sila mga kabokals. Ayan. Ito na, mapapansin nyo, iba rin yung kulay nila, oh. Iba rin yung kulay nila dun sa ito, ano to, Rhode Island yan. Iba yung kulay nila, oh. Ayan, oh. Ito yung mga pure natin na Deca Brown. Diba? Iba yung kulay nila. Ayan, yung itlog nila mga kabukals, ayan. Yan ang kulay. So ito, kuha tayo ng itatabi natin sa kanya. Ayan. O, diba? Parang dirty white din ang dating ng kanilang itlog. Parang itlog ng ng Rhode Island. Parang itlog ng Rhode Island. Kasi nga, ang tatay nila Rhode Island eh. So, yan. Ganyan din po palang itsura ng itlog nila. Hindi ko lang sigurado pagka tumanda sila magba-brown pa. Hindi ko lang sigurado. Kasi ito, pangatlong kuha ko na sa kanila ito. Pangatlong kuha na ganito. At least, brown pa rin naman siya. Kung titignan nyo ay brown. Brown pa rin naman. Kaya lang, matingkad na matingkad talaga yung pagkaka-brown ng nagagaling sa Deca Brown. Ayan. Ayan. Iba talaga yung pagka-brown ng sa Deca Brown. So, yun. So ngayon mga kabokals, nagdadalawang isip ako kung itutuloy ko yung breeding ng cross natin na Deca Brown at yung Rhode Island Rooster. Ngayon meron ko napansin nyo, meron tayong mga binatilyo doon saka mga dumalaga yung anak na kabatch nito, mga kapatid nito. May mga lalaki po doon na apat yata, apat. So iniisip ko mga kabokals,
ibalik doon sa sa mga hens na decal brown. So yung mga lalaki na rooster na decal brown cross Rhode Island, ibabalik natin sa pure decal brown hens natin. So may nakapagsabi sa akin na ginagawa kasi yun sa mga panabong mga kabokals, yung balik anak, para ma-purify mo yung linyada, makuha mo yung mas purong linyada ng manok. So ang aim natin doon, kaya gusto kong gawin yon, gusto ko makuha yung purong linyada ng decal brown. Kasi nga ang gusto ko is brown eggs talaga ang ating mapuproduce. Brown eggs talaga. Ayoko ng ganito, ayoko ng ganyan. Dirty white. Ayan, so yun po ang gagawin natin. Comment lang po mga kabokals kung kung may alam po kayo sa ganong sistema, kung sa tingin nyo ay gagana, magwo-work. Kung mapapalabas po natin talaga yung talagang brown egger talaga na brown na ganito. Hindi yung ganito lang na ka-brown. Ayan. So, comment lang po kung obra po yun. Kasi meron po dun dalawa na na nasa maturity na eh. Kumikikig na, umaano na po, pwede nang, siguro mga isang buwan na lang yun po, pwede nang i-breed. So yung pong plano ko, ibabalik ko sa ating mga pure decal brown hen. Yan. So yun po ating plano. Then ito, kukunin ko na. Ito ay mabebenta pa rin naman natin to. Kasama to sa kasama to sa binibenta nating mga eggs. Kahit hindi siya ganun ka-brown. Kasi yung puti, itong puti sinasama ko to eh. Basta pasok siya sa timbang eh. Ito pumapasok sa large to. Ito mga itlog ng ating white leghorn Rhode Island. Pasok sa large. Large ito eh. Oh. Pasok po sa large yan. Yan. So ito mga kabukas, nakita niyo yung pagkakaiba oh. Oh. Nung itlog ng ating cross Rhode Island decal brown oh. Ibang iba. Pero sabi ko nga, not sure kung magba-brown pa talaga to ng brown na brown habang kasi bata pa yan eh. Maaari kasi mag-brown pa talaga. Pero yun nga, ang plano ko is balik sa ina or ibalik sa parang balik sa ina kasi dun ko rin isasama sa batch eh. Kung saan sila galing eh. Balik sa ina yung mga cross decal brown Rhode Island rooster natin. Ilan ba yung nakakolekta natin ngayon? 2, 4, 6, 8, 10 2, 4, 6, 16 isang tray at 16 piraso. So kahapon isang tray at 14. Balik 15 pala yun mga kabukas kasi nung gabi may humabol pa. May humabol pa nung gabi. So kahapon ay isang tray at 15 piraso. Ngayon isang tray at 16 piraso tayo. Ang lambot ng tray. Ang lambot ng tray. Malalaglag kaya. So ayan mga kabokals, hanggang dito na lang. Yung po aking may babahagi sa inyo for today. Maulan na naman oh. Ano ba to? Tuloy-tuloy na naman ba ito? Ilang araw ng maaraw eh, okay na eh. Oh, mahina siya na tuloy-tuloy mga kabokals eh. Not sure kung may low pressure na naman. So ayan mga kabokals, stay tuned. Yun po ating mga plano. So yun nga, di ba? Kaya po, di ba sabi ko nga, hinihintay ko yung mapoproduce nitong dalawa ng mga natin, ng mga breed natin na cross decal brown Rhode Island. Para makita natin yung kung ano ba yung kalalabasin ng itlog nila. So yun nga po, 3 itlog na po yung nakuha ko, puro ganun po ang kulay. So tawag dito. Kaya po naisip ko na wag muna ituloy yung cross Rhode Island decal brown. Yung dalawang rooster doon kanina mga kabukas, ipo-pull out ko bukas yun. Ilalagay natin sa scratch pen. And then yun nga, pagugulangin ko yung mga lalaki natin decal brown Rhode Island doon para sila ang isasalang ko doon. Sila ang isasalang ko, ibabalik natin. So try natin. Again, comment lang po mga kabukas kung kung sa tingin nyo gagana po yung ating gagawin, kung mas magiging maganda po, kung mas makukuha natin yung mas purong linyada po ng brown egger talaga. Hindi not necessarily decal brown naman eh, basta brown egger eh. Basta makakuha tayo ng ganitong ka-brown na eggs, okay na ako dun. Yun po ang ating goal. Hindi yung ganito na para may pagka dirty white pa rin siya. Although brown naman siya pag tinignan mo, pero syempre mas maganda yung ganito, di ba mga kabukals?
Ayan. So hanggang dito na lang. Maraming salamat. Amazing na buhay.